Ma, bakit madalang ko huyatang makita si Aling Gunting? Interesadong tanong ni Jack sa ina nang hapong iyon habang naghahanda siya sa pagpunta sa isang party. May sakit si Gunting at anak niyang si Olivia ang pansamantala niyang kahalili sa kanyang trabaho. Walang anumang sagot sa kanya ng ina. Olivia, pangalan ngayon lang yata niya narinig. Ang ibig ho ba niyong sabihin ay anak niyang dalaga na nagluluto ng ating mga pagkain? Matagal na, siguro ay 2 linggo na. Lihim siyang napangiti at humanga nang malaman niya na ang magandang dalaga palang iyon ang nagluluto ng lahat ng kanilang mga pagkain. Bakit? May reklamo ka ba sa lasa ng ating mga pagkain? Wala naman ho. Sa katunayan ay pawang masasarap ang pagkain na titikman ko nitong mga huling araw. Sa palagay ko nga ay mas masarap ang magluto si Olivia sa kanyang ina. Ang ganda naman ng kanyang pangalan. Hindi napigilang sabi niya sa ina. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang pangalan. Magandang babae si Olivia at sa tingin ko ay may dugong Espanyol siya dahil sa makinis at maputi niyang kutis. Biglang napalis ang ngiti niya sa mga labi nang marinig ang sinabi ng ina. Walang kinikilalang ama si Olivia at alam niya na maging si Aling Gunting ay hindi rin alam kung sino ang ama ng mga anak nito. Aalis na ho ako. Paalam niya sa ina para matapos ng pag-uusap nila tungkol kay Olivia. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, bilin sa kanya ng kanyang mama. Nagmamadali na siyang lumulan sa kanyang kotse at kahit na gusto niyang makita si Olivia, ay pinigilan niya ang kanyang sarili na abangan ito sa pag-uwi kahit alam niya na malapit na itong umalis. Nang mga oras na iyon, ay naglalakad na si Olivia pa uwi. Maaga siya nagpaalam upang maasikaso pa niya ang inang may sakit na alam niyang hindi naman iniintindi ni Nelly. Bagaman at medyo madilim na ang buong paligid, ay kilalang kilala rin siya kung sino ang babaeng naglalakad na nasa unahan ng sasakyan nito. Nilampasan nito si Olivia ngunit hindi pa ito nakalalayo nang biglang magbago ang isipan ng binata. Inihinto ni Jack ang kotse nito di kalayuan sa kanya bago ito bumaba at hinintay siyang makalapit. Pauwi ka na ba? Tanong ni Jack kay Olivia nang malapit na siya sa kinapaparabdahan ng sasakyan nito. Bagaman at nabigla siya dahil hindi niya inaasahan na makikita ang binata na nakatayo sa gilid ng kotse nito. Habang hinihintay ay nagawa niyang sumagot ng maayos. Oho, bakit ho ninyo na itanong? Sagot ni Olivia kay Jack habang patuloy lang siya sa kanyang paglalakad. Sumakay ka na at ihahatid na kita sa inyo. Wika nito. Naku, huwag na ho at baka may pupuntahan pa kayo at makaabala lang ako sa inyo. Magalang na tanggi niya sa binatang amo. Hindi kita hihintayin dito kung maaabala ako. Nakangiting sabi nito sa kanya. Napatigil siya sa kanyang paghakbang at kahit na panakaw ay mabilis niya itong sinulyapan. Pinigil niya ang kanyang sarili na kiligin sapagkat alam niya na bata pa siya para sa mga ganoong bagay. At wala siyang karapatan na hangaan ang angkinitong kakaisigan. Magkaiba ang kanilang mundong ginagalawan at kahit na sa panaginip ay alangan siya rito. Tititigan mo na lang ba ako? Tanong nito sa kanya na siyang nakapagpabalik sa kanyang katinuan. Sasakay na ho ako para mapabilis ang aking pag-uwi. Biglang kinabang sabi niya sa binata dahil hindi niya namalayang na tinititigan na pala niya ang angkin nitong kagwapuhan na sa una pa lamang niyang pagkikita ay kanya nang hinangaan. Magaling na ba ang inay mo? Tanong nito habang mabagal na pinatatakbo ang kotse na kanilang kinalululanan. Hindi pa ho, kiming tugon niya sa binatang amo. Napatingnan mo na ba si Aling Gunting sa doktor? Oho, at hinihintay ko na lang ang resulta ng mga series of tests na ginawa sa kanya. Olivia, pwede ba kitang maimbitahang mamasyal? Ako ho, iimbitahin ninyong mamasyal? Hindi naniniwalang tanong niya dito. Ikaw nga at wala ng iba. Hindi ho siguro pwede dahil may trabaho ako sa inyo. Hindi ba at day off mo kapag araw ng linggo? Day off ko nga ho pero hindi ako maaaring sumama sa inyo dahil marami din ho akong gagawin sa bahay. Dahilan niya dito kahit ang totoo ay malaya naman siyang makakaalis kung gugusto niya. Muling nakadama ng pagkainis si Jack dahil sa kanyang naging kasagutan. Hindi ito sanay na tinatanggihan sapagkat ang lahat ng babaeng imbitahan nito ay agad na nagpapaunlak dito. Olivia, bigyan mo naman ng pagkakataon ng sarili mo na makapaglibang. Masama din naman ang tao na puro na lang trabaho. Senyorito Jack, mahirap lamang ho kami
wala kaming karapatan sa sinabi ninyong paglilibang. Kailangan naming magtrabaho araw at gabi para matagon namin ang aming mga pangangailangan. Binigyan ni Jack ng masamang kahulugan ang sinabi niya na kailangan niyang magtrabaho sa araw at gabi. Kapag nakipagkaibigan ka sa akin, ay hindi mo nakakailanganing magtrabaho sa gabi. Ako na ang bahala sa iyo at hindi ka magsisisi. Wika nito, hindi naman niya binigyan ng masamang kahulugan dahil alam niya na malinis ang pagkatao nito. Hayaan ninyo at magpapaalam ako kay inay. Huwag mo nang ipaalam sa inay mo na sasama ka sa akin sa pamasyal. Basta sa linggo, ng 1:00 ng hapon, ay hihintayin kita sa may kanto, sa malapit sa bahay ninyo. Sabi nito sa kanya na para bang hindi na siya pwedeng tumanggi. Sa mismong tapat ng kanilang bahay nito inihinto ang sasakyan. Umibis siya at nagpasalamat, pero hindi na niya nagawang. Napangiti naman si Jack habang nagmamaneho siya papunta sa party na kanyang dadaluhan. Isipin pa lang na magkakaroon siya ng pagkakataon na maipasyal at makasama ng matagal si Olivia, ay may kakaibang kaligayahang pumupuno sa kanyang dibdib. Ilang linggo nang ginugulo ng babaeng iyon ang kanyang damdamin at isipan, at ayaw man niyang aminin sa kanyang sarili, ay alam niya na may pagtingin siya sa dalaga. Ang tanging nakakapigil lang sa kanya para suyuin ito ay ang kaalamang anak ito ng isang hostess, at alam niya na may putik din ang pagkatao ng dalaga. Hindi imposible na ang tinutukoy nitong trabaho sa gabi ay kagaya rin ng dating trabaho ng ina nito. Hindi niya nanaisin na magkaroon ng kaugnayan sa isang babaeng namamasada sa gabi. Dagan nga lamang at malakas ang udyok ng kanyang damdamin bilang isang lalaki. Iniisip niya na kung ipagbibili din lang ni Olivia ang katawan nito sa ibang lalaki, ay siya na lang ang permihang bibili. Nakahanda siyang magbayad kahit magkano. Maangkin lang niya ito at gagawin niya ang lahat para siyang ang lalaking makinabang dito hanggat hindi siya nagsasawa sa dalaga. Maaaring sa ganoong paraan ay maibsan ang paghahangad niya na makasama at makapiling ito ng matagal. Dala ni Jack ang isipin tungkol kay Olivia hanggang sa makarating siya sa party at hindi nalingid sa kaibigan niyang si Joven ang kanyang katamlayan. Jack, kasama ka ba namin? Pabirong tanong ni Joven sa kanya dahil ito ang may kaarawan. Pasensya na pare, inugulo lang ng isang babae ang aking isipan kaya ako nagkakaganito. Hinging paumanhin ni Jack sa kaibigan. Naiintindihan ko na kung bakit ka matamlay. Kilala ko ba ang babaeng nagpapagulo sa iyong isipan? Muling tanong nito sa kanya. Olivia ang kanyang pangalan, ngunit hindi mo siya kilala. Mukhang interesting ang babaeng iyon at unique ang kanyang pangalan. Ngayon lang ako nakarinig ng pangalang ganyan. Joven, hindi mo naman siguro ikagagalit kung uuwi na ako. Total hindi naman ako nag-i-enjoy dahil iba ang nasa isipan ko at nakakahiya naman sa mga bisita mo. Kung makahalata nila na wala ako sa mood, ikaw ang bahala. Ang mahalaga ay dumating ka at hindi mo nakalimutan ang birthday ko. Sagot nito sa kanya. Happy birthday na lang ulit. Aniya. Mantala hindi makatulog si Olivia ng gabing iyon. Si Jack ang laman ng kanyang isipan at ang usapan nila sa darating na linggo. Bagaman at kinakabahan siya sa gagawing pagsama dito sa pamamasyal, ay may nararamdaman din naman siyang pananabik dahil iyon ang kauna-unahan siyang makikipag-date. Crush na crush niya ang kanyang amo, pero hindi niya yun kayang iparamdam sa binata. 15 pa lang siya at hindi pa dapat na magkaroon ng seryosong damdamin sa isang lalaki. Subalit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa paghanga sa taglay na kagandahang lalaki ni Jack. Dala niya ang excitement na nararamdaman sa buong linggong nagdaan, hanggang sa dumating ang araw ng kanilang tipanan ng lalaking laman ng kanyang puso at isipan. Mabuti naman at hindi mo ako pinaghintay ng matagal. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Jack sa kanya matapos siyang sumakay sa kotse nito. Nakakahiya nga ho sa inyo. Late ako ng 20 minutes. Pinamumulahan ng mga pisnging sabi ni Olivia sa binata. Walang problema. Kailangang maghintay ako ng matagal basta makasama lang kita ngayon. Puno ng pananabik na sagot nito sa kanya bago pinaandar ang makina ng sasakyan. May hatid na kasiyahan sa kanyang puso ang sinabi nito. Olivia, may boyfriend ka na ba? Tanong nito habang naglalakbay silang dalawa patungo sa lugar na ito lang ang nakakaalam. Wala pa ho. Kiming sagot niya sa binata. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, pwede bang alisin mo na ang paghungo sa akin? Hindi pa naman ako matanda dahil 22 pa lamang ako at marahil hindi tayo nagkakalayo ng edad. Sabi nito sa kanya. Ngiti at tangulang ang kanyang naging kasagutan. Ayaw niyang malaman ito ang kanyang edad sa takot na mawalan ito ng gana sa kanya. Saan ba tayo pupunta?
Naisip niyang itanong sa binata. Kakain muna tayo ng merienda pagkatapos ay pupunta tayo sa park para kahit papano ay makapag-unwind naman tayong dalawa. Pero wala akong dalang malaking pera. Inosenteng sabi niya dito. Olivia, ako ang lalaki at natural lang na ako ang gumastos sa date natin. Buko doon, ako ang nagyaya, kaya ako ang bahala sa'yo. Biglang napangiting sabi nito. Nawala na siya ng kibo at itinuon na lang niya ang kanyang pansin sa lugar na kanilang dinaraanan. Lihim namang nagtatawa ang binata dahil nalaman ito na napaka-ignorante pa niya sa mga ganoong klase ng lakad. Kumain sila ng merienda sa isang class na restaurant, pagkatapos ay nagtungo sila sa isang park. Nagkwentuhan silang dalawa habang kumakain sila ng popcorn at umiinom ng soft drinks. Masayang masaya si Areza at pansamantala niyang nakalimutan ang kanyang mga problema sa pamilya. Naging masaya din naman si Jack at hindi niya namalayan ang paglipas ng mga oras sapagkat libang na libang ito sa pakikipag-uusap.